Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, sitwasyon ng mga domestic helper dito sa Hong Kong. So kung hindi sa mga hindi nakakaalam, mga apurado dyan, yung mga nagmamadali, hindi ganun kadali ang buhay dito sa Hong Kong. So marami akong subscriber na atat na pumunta na dito sa Hong Kong, na gusto na talagang pumunta, ganyan. Guys, hanggat may time pa kayo dyan sa Pinas, sulitin nyo muna, enjoyin nyo yung mga tao na gusto nyong kasama araw-araw, anuhin nyo na, mag-video na kayo, alam nyo yun, mag-picture kayo, mag-video kayo, ganun yung gawin nyo para, kasi pagdating dito guys, yung iba sumusuko na, 1 month pa lang, nag-break na ng contract, hindi ganun kadali dito, kalaban mo yung homesick, nandun yung pressure ka sa trabaho, nandun yung karamihan dito sa kanila, may saltik talaga yung mga bata, matanda, lahat. So, madidrain ka dito. Kaya yung mga nagbabalak dyan na pumunta dito ay nagmamadali, kalma kayo dyan. Sulitin nyo yung mga araw na nandyan kayo kasi hindi ganun kadali dito. Ang sitwasyon namin dito is masaya na kami kapag may 6 na oras kami natulog, 7, 8. Pero okay din naman kasi may day off, isang beses sa isang linggo. Pero yun nga lang, yung ibang domestic helper is kapag day off nila, pinapatrabaho pa sila. Yun yung malas ka. Kapag napunta ka sa among, papatrabahuin ka pa muna. Yun yung nangyari kasi yung kapatid ng amo ko, grabe yung ugali niya. Yung katulong niya dati na kaibigan ko is pinapatrabaho niya kapag day off. Yun pa yung matutulog sila, tapos yung bata gigising, antayin ngayon ng kaibigan ko na gumising yung bata, kailangan niyang saingan yung bata ng kanin, pagkain, tapos pakainin niya yung bata ng almusal, pagkatas na kumain, at saka na siya makakaalis, alas 10, yan, so saka na sa makakaalis, gagala, tapos uuwi siya ng alas 8 ng gabi, tapos maligo siya, pasok muna siya sa kwarto. Tapos pagdating ng mga amo niya galing sa labas, papaliguan niya pa yung bata, tsaka papatulugin niya. Kasi yung amo niya nandun yan sa sala, nakatambay kasama yung mag-asawa. Ayan, tapos gabi na sila natutulog. So pag natulog na yung bata, tsaka na siya makapasok ngayon sa kwarto niya para matulog. And day off niya yon. Kaya ngayon, ginawa yan ng sinabi yan ng kapatid ng amo ko doon sa bagong katulong, hindi umagri yung katulong. Kaya parati silang nag-aaway. Tapos yung nakaraan, nagdesisyon na yung kapatid ng amo ko na palitan na yung katulong. So, naghanap na sila, minadali na ng kapatid ng amo ko yung agency na hanapan na siya agad ng ng kapalit na ganyan, ang asikasuhin na yung papel, ayan. So, magugulat na lang yung kaibigan, yung bagong katulong na ite-terminate na siya. So, nakita ko na yung bagong katulong kaso hindi kami nag-usap kasi nga hindi ko nakuha yung Facebook niya kasi nga iwas na iwas yung kapatid ng amo ko. Parang alam mo yung ayaw niyang makipaghalubilo or makipag-usap yung katulong niya sa ibang mga katulong. Kaya nung nakita niya ako, lumipat sila ng upuan. So hindi ako nagkaroon ng chance na makausap siya. So hindi ko na balaan, hindi ko na ganyan, wala. Buti na lang kamo kasi lumalaban siya. Yung sitwasyon namin dito is wala kaming sapat na tulog, wala kaming sapat na kain. So guys, pagkain dito is hindi ganun kasarap pareho sa Pinas. Dito guys, alam niyo yung kangkong sa Pinas, gigisa lang yan dito sa luya, tas yan na yung bibigay sa yung pagkain. Meron akong subscriber na puro gulay lang yung pinapakain sa kanya. Kaya pagka day off niya, bumibili siya doon sa Central, nag-i-stock siya ng mga dilata. So, yun yung diskarte talaga. So, kulang kami sa tulog, pagkain. Sa umaga, tinapay lang yung almusal namin. Karamihan dito. And yung kaibigan ko, nakakasabayan ko mag-apply, wala siyang almusal. So, siya yung bumibili ng biscuits niya, tsaka gatas niya. Akin naman dito, tinapay. Hindi naman ako nagkakape. Nung bago ako, binigyan ako ng amo ko ng kape. Binigay ko sa kaibigan ko lahat. Kasi umabot na ng mag-iisang taon na dito yung kape sa drawer, hindi ko iniinom. So, alam ng amo ko na hindi ako umiinom ng kape, kaya hindi niya na ako binibilhan. So, gatas yung iniinom ko, pero minsan-minsanan lang, kasi nga busy. Tapos, sa tanghali, wala silang pakialam kung kakain ka dyan or hindi. So, desisyon mo na ngayon kung paano ka makakadiskarte. Kung hindi ka didiskarte, tutunganga ka,
wala ka talagang pagkain or magno-noodles ka. So, ginagawa ko, pinahalo ko yung, dinadamihan ko yung saing ko sa bata sa umaga para sa tanghali, meron akong kanin. So, alam na yun ng amo ko, wala siyang comment doon kasi nga, pagka nagkasumbatan kami niya, naaway talaga kami, sabihin ko sa kanya, pagkain na lang yung meron ako, iano mo pa, hindi ka na nga bumibili ng ulam ko. Gaganunin ko talaga. So, next is yung mga trabaho dito. Grabe kahirap. Alam niyo yung kahit maliit na yung bahay, pero yung trabaho hindi na uubos. As in, 2:00 na kanina, marami pa rin akong trabaho natira. Tapos, bahala ka dyan, natulog ako. So, maano dito maliit lang, pero maraming pinapagawa. Marami kasi silang arte. Mahilig sila, perfectionist yung mga amo dito. Kaya, ingatan nyo yung mga ano nyo talaga pagtatrabaho nyo kasi yung iba is grabe mag-check, grabe mag-utos, ganyan. Kasi nga, sinusulit nila. Hindi naman kasi yan sila mayaman na mayaman dito. Yung amo ko, milyon-milyon yung utang yan. Nakita ko, umutang sila ng parang 15 million ata. 15 million. Tapos binabayaran nila kada buwan ng 15,000. So, hirap na hirap sila. Ayan, marami. Kaya sabi ko sa inyo, hindi mayayaman yung mga amo dito. Mahihirap din sila. Nagtatrabaho lang sila, kaya nakakasurvive sila. Malaki lang yung sahod nila every month. So, yung damit namin dito is, swerte mo na kapag pina-washing ka, pinagamit ka ng washing. Pero karamihan dito is hand wash lang. And also, yung mga kwarto namin dito is maliit lang. Yung sa akin, stock room to, baba. Tignan nyo, may mga tissue dyan, kung ano-ano, mga bote ng ng tubig. Nasa taas yung kwarto ko. So, sakto lang ako dun makahiga. Tapos may maliit na space pa na pwede kong paglagyan ng kung ano-ano. So, ano lang guys, sakto lang ako makaupo sa taas. Hindi ako pwedeng tumayo or tumuwa doon kasi mabangga na yung ulo ko. Kapag tinataas ko nga yung paa ko, naaabot ko na yung ceiling niya. Kasi nga, mahilig ako magtaas ng paa para makapagpahinga. So, maliliit lang yung kwarto dito. And also, dito guys sa Hong Kong, lalo pag winter, malamig talaga siya. And, kailangan mo maligo dito sa gabi. Gabi yung ligo ng mga amo dito. So, kailangan makisama ka sa kanila kung anong oras yung minsan ka lang makakakita ng amo na pinapayagan kang magligo ng umaga. Kasi di ba sanay tayo sa Pinas umaga. Pero dito is more on gabi yung ligo. And the next is, kapag yung bata is may saltik. Ayan. So, yung bata dito sa bahay, sumisigaw siya. Pero hindi na niya ako sinisigawan kasi sabi ko sa kanya, pag ginawa mo yon, bigyan ko yung mama mo ng papel, uuwi na ako ng Pinas. So, hindi niya na ako sinisigawan. Pero kanina, narinig ko, parati niya sinisigawan yung mama niya. Sinisigawan niya, tas yung mama niya, hindi man lang makareact, hindi masaway. Anak niya, hindi niya masaway, pinapahiya siya, sinisigawan siya. So, kapag mahina yung loob mo dito, madamdamin ka, hindi ka pwede dito kasi nga, yung mga bata dito, mga walang puso, ayan. So, wala silang respeto. Kaya, masasaktan ka talaga kapag dinibdib mo. Kaya, kailangan dito guys, patibayan ng loob. Matibay dito sa Hong Kong. Marami sa mga kaibigan ko ang nag-break na ng contract, hindi kinaya yung pagiging perfectionist and yung kasama sa bahay, co-helper. Yun yung parang feeling boss. And then, isa pa na nagpa-break is yung napakaselan and pinapatulog siya ng 2:00 na ng madaling araw, tas gising niya is 7:00 ng umaga. So, mahirap yung ganyan. At winter, yung paglalaba or paghugas ng kotse is balde pa talaga, tubig pa, yung sasabunan mo pa talaga as in. Ako, awa ng Diyos, yung paglinis ko ng kotse is spray lang, tapos punasan ko lang. Pero ngayon na bago na yung sasakyan, hindi na ako naglilinis ng kotse. Kasi nga, ayaw ng amo ko na magasgasan yung sasakyan. Nakita niya siguro doon sa lumang sasakyan, inakyat ko yung pinakataas ba para malaabot ko. Ayan, so kapag ginawa ko yan dito sa bago pa naman, baka masira ko. Maliit lang to, yung sports car, yung amo ko, yung sasakyan. So, yun, hindi na ako nag-washing ngayon, hindi na. So, ang lang talaga, mahirap dito sa Hong Kong is pakikisama, tas yung pagluluto kasi maraming
maraming putahe din, pero madali lang naman siya lutuin. And struggle sa mga ibang OFW dito is yung pagmamarket. Katulad nung nakausap ko kanina, sinasabihan niya yung amo niya na, ma'am, wala ng mantika, ma'am, wala ng ganto, ma'am, wala ng asukal. Pero yung amo niya parang wala lang narinig na 2 linggo nang nakalipas, hindi pa rin bumibili ng ganun. Tapos, sabi niya, paulit-ulit na lang akong nagre-remind, nakakapagod na, para naman lang bingi na hindi mabili-bili. So, ako yung amo ko hindi ganyan. Pagka sinabi kong ganto, tapos hindi binili, sa unang sabi ko hindi binili, pangalawang sabi ko ulitin ko yan. Pag hindi pa rin bumili, hayaan ko na yan. Wala na akong pakialam. Kung wala mang asukal dyan, sinabihan na kita 2 beses, matigas yung ulo mo, samihin ko yan sa'yo. Ay wala nang asukal, tinext kita, gaganunin ko talaga. Kaya yung amo ko, na alam niya yun kapag napipikon ako, kapag una, pangalawa, nagsasabi pa ako. Pero pag hindi niya inintindi, hindi na, hayaan ko na yan dyan, bahala ka dyan kung bibili ka o hindi. Ayaw mo di bahala ka, ay paulit-ulit ako. So alam na yun ng amo ko, kaya pag nagsabi ako 1 beses, tapos hinahayaan ko na. Tapos naalala niya din naman, mabibili niya yan. So, maraming hindi kaaya-ayang sitwasyon dito sa Hong Kong, ang pagiging isang domestic helper. Pero, nandun yung, ang liit ng tingin sa'yo kasi nga katulong ka, doon ka sa kusina kakain, hindi ka sasabay sa kanila, and also yung mga gamit mo is iba sa mga gamit nila. Hindi mo pwedeng pakialaman yung mga pagkain sa ref kapag hindi ka nagsabi or nagpaalam. So, yan yung mga sitwasyon dito. Mahirap dito guys, alam nyo, nakangiti lang kami kapag day off. Ang ganda-ganda ng outfit namin, akala mo sino kami, pero pag nandito kami sa bahay, malala talaga yung pagod, puyat, lahat-lahat, lahat. Yung sakit ng likod ko hanggang ngayon, andito pa. Sino ba manughilot dyan ng subscriber ko? Magpapahilot ako. Grabe, para siyang mayroong karayom na tinutusok yung likod ko. Ganun siya. So, kailangan ko na talaga tong hilutin kasi kapag ako lang yung naghihilot, hindi kaya. Sumasakit pa din. Kaya, baka may subscriber ako dyan na manughilot. Magpahilot muna ako. So, ayan lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.